Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang matindi to. Umamin na First Lady Lisa, di kinaya ang matinding pasabog ni VP Sara. GMA, tamba iyak. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay News PH, yan, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Interview to kay Katunying na alam ko hindi pa lumalabas o hindi ko lang makita, pero yung kumakalat po yung pong sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol po sa ating VP Sara na bad shot na yan sa akin, no? Sinabi po hindi naman pong ganong importante, pero makikita po natin ito po yung pakiramdam siguro lang kasi malamang ito po yung pakiramdam, feeling nila sila pa po yung na-traidor, feeling nila sila pa po yung inaapi, no, ni VP Sara Duterte. Ang pahayag po nito nito pong ni Lisa Araneta Marcos, First Lady ng Pilipinas, ay tinanong po siya ni Katunying kung kumusta sila, yung relasyon nila. Sabi niya po, okay naman lagi naman akong sa kanya, no? I'm always good to her ba? Tapos kung pwede pa sila magka-reconcile, kasi sabi ni Katunying sa sinabi niyo po na she cross, meron na siyang parang tinanong po ni Katunying kung ano yung ibig sabihin, yung ano yung mangyayari sa relasyon nila, kumusta na yung relasyon. Yun na nga, naglitanya na po to si First Lady na ang sinasabi po niya bad shot. Hindi ko gano'n mind kung bad shot na siya sa akin o bad shot na yan. So, eto lang mga kababayan, no? Eto para sa akin na opinion ko lang po ito, at nagtatanong po ako mga kababayan kung gaano ba kahalaga, no, yung isang opinion ng isang First Lady sa isang administrasyon, no? Kasi 'di ba, hindi naman lingid sa ating kaalaman nung panahon din po ni Marcos Sr., no? Pumapapil din po yung First Lady, 'di ba? Parang history repeat itself, no? Dito sa kanilang pamilya. Ganun po ba ang nangyayari ngayon? Kasi ganito rin 'Di ba? Pumapapil rin po itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Dito sa sa gobyerno, no? Pero sa totoo lang, wala naman mandato ang First Lady, no? Hindi naman po siya binoto ng taong bayan. Yung asawa niya po ang binoto, hindi. Kaya kahit ano pong sabihin ni First Lady Lisa Marcos, hindi po sana lang hindi po maapektuhan yung ating gobyerno, 'di ba? Parang naglalaro lang ng bilyaran, no? Parang naglalaro lang ng bilyaran. Ang mga sinabi pa po ni First Lady, eto po, no, willing ipinagtatanggol siya. Ipinagtatanggol siya ni President, o willing siyang ipagtanggol ng presidente, tapos very close sila. Pareho silang tumakbo, no? Yun yung mga litanya niya na babangon tayo muli, di ba? Tapos ang sinabi pa niya, ito po yung pinakamalupit sa lahat. Tapos aattend siya ng rally doon sa mga taong nagsasabi na ang presidente ay bangag. More or less, ganyan yung sinasabi ni Lisa. No? Parang may mali yata sa timeline. Hindi ko po alam kung bakit po naisipan nila na nagsimula doon yung dapat ikagalit nila kay Sara Duterte, nagsimula doon sa pag-attend niya ng rally. Talaga ba? Alam ko
alam ko yung umalis si, hindi ko alam kung tama yung recollection ko. Yung nung umalis si Pangulong Marcos, nung umatin si Sara Duterte, BP Sara, ang alam ko, hindi na sila good. Di ba? Hindi na po kayo good nun eh. Nagka-isnaba na, alam ko eh, si First Lady at si BP Sara. Kaya imposible po na yun po yung dahilan. Kailan lang po yun? Alam niyo po, kailan lang po yung rally na umatin si BP Sara? Kung hindi ako nagkakamali, yan yung rally ng kailan ba sinabi yan? Dito ba sa yung sa rally sa mga rally ng Kibuloy? O kahit po yung rally ng naunang Maisog. Nauna pa rin po, kaya nga po nagkaroon ng Maisog, hindi po ba? Sana inaayos natin yung timeline natin, no? Yung mga sinasabi nyong rally, kaya po nagkaroon ng mga serye ng Maisog rally. At saka nagkaroon po nitong Kibuloy rally. Dahil po ayon sa Davao, yun na nga yun eh. Bakit ba nagkaroon ng mga rally sa Davao? Bakit ba nagalit sila Pangulong Duterte? Hindi ba yan yung direktang epekto ng paninira ninyo? Pagtira ng pinsan ni Pangulong Marcos, ng mga congressman? Tinira nila si Sara Duterte pinagtulong-tulungan nila si Sara Duterte sa confidential fund. Niha-niho, wala po kami narinig kay President Marcos. Pero may rin no, may statement ay may naglabas din po ng si Attorney Harry Roque ba yun mga kabayan no, na kaya daw nasabi ito ni First Lady Lisa Marcos kasi nagsiselos mga kababayan. At ginagawa niya ito no kay BP Sara kasi nagsiselos. Totoo. Silosa pala itong si First Lady Lisa. Kasi nung mga nung kampanya pa mga review no. Siyempre kasama naman si Attorney Harry Roque doon sa kampanya, 'di ba? Kasi unit team nga sila. Mukhang nagsiselos daw itong si First Lady Lisa Marcos. Yan mga kababayan. Isang anggulo rin kung bakit galit, no? Itong si First Lady Lisa Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. So yan ay mga anggulo lang yan mga kababayan. Huwag po niyong baliktarin. Hindi po yung si Sara Duterte nagpasimula. Hindi. Inaayos lang natin kahit wala kayong pakialam kay First Lady. Yan po yung pinanghahawakan nila na ang unang bumanat si Sara Duterte. Mali po. No? Kasi yung tambaluslos, naalala nyo kung ibabalik nila na nagsalita, may dahilan yun. Tinanggal nyo sa pwesto si Gloria eh. Ganun po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kahit na nga si Gloria, hindi na sila pinanigan ngayon. Di ba? May pinagmulan po rin kahit yung pagsasabi ng tambaluslos kung yun po yung uugatin nyo pa. Nauna po na may ginawa si Martin, tinanggal niya sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo na inaakala ng mga Duterte nakakampi nila. Kaya nagsabi ng tambaluslos to si Sara Duterte. Tapos ito mga kababayan, mga nagko-comment no ng mga netizen, sinasabi na yan, naglabas na naman sila ng bagong issue no kasi para matakpan yung nangyaring hulihan, di ba? Ng droga, yung 13 billion mga kababayan. Na umurong, no? Umurong po yung 13 billion at ginagawang 1.4. Yun yung nabasa ko mga ka-review 1.4 na lang daw mga ka-review. So, yan. Kaya siguro naglabas sila nito. Ito, opinion lang At comment po ito ng ating mga ka-review, no? Na isa rin daw po ito sa isang anggulo, no? Kung bakit ganito ang nilabas, no? Na statement ni First Lady Lisa Marcos. Kahit wala naman siyang kahit wala naman siyang karapatan para 'di ba? Tawagin ganoon ng ating vice presidente. 'Di ba? Tapos pagkatapos nung nagkabati pa naalala ko sweet na sweet pa. Humawak pa sa braso ni Martin si Sara Duterte isang beses na hinapid nila si Pangulong Marcos. Very sweet yung very sweet na yun.
No? Ilang araw lang binanata na ng Congress si Sara Duterte sa confidential fund. Kaya hindi po nagmula kay Sara Duterte, no? Hindi po nagmula kay Sara Duterte na yung pagkakawatak-watak ng confidential yung pagkakawatak ng unity, hindi po galing yan. Masakit po yun. Dahil kami, pakiramdam po naming mga Duterte, trinidor talaga si Sara. Dahil lang sa ambisyon ni Tambaluslos. Hindi nyo na po mabubura yun. Tapos tuloy-tuloy po yung atake. Tuloy-tuloy yung atake kay Sara Duterte. Natural yung ama papalag. Pati po yung mga tsatsya na yan. Yan po yan. Ang ugat po niyan, yung gusto ninyong manatili kayo sa kapanyarihan. No? Kasi bilang unit team, sa totoo lang naman, no? Bilang unit team, real talk po, ako, Vice President ako ngayon. Ini-expect po namin lahat, di ba? Ini-expect namin lahat na si Sara Duterte naman ang susuportahan nyo by 2028. Putya, 1 taon po lang binabanatan nyo na si Sara Duterte dahil lang gusto nyo suportahan si Martin Romualdez. Yun po yun. Yun po yung simula nun, yung na-threaten kayo kay Sara Duterte. Kahit na anumang gawin nyo. Sara Duterte, popular noong presidente yung tatay niya. Sara Duterte, popular pa rin ngayon na hindi na presidente yung tatay niya. Sara Duterte ay popular ngayon na kahit si BBM ang presidente. Mas popular pa si Sara Duterte higit ngayon kaysa kailan pa man. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ayun po yung kung yan po yung hinananakit niyo na umating siya sa rally. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo, no? Kung meron man po patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan. Yan. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.